Magandang oras mga ka-TH, mga kababayan. Good news na good news ito dahil nakuha ni PBBM ang tiwala ng mga hari sa United Arab Emirates at nag-invest kaagad ito ng halos 1 trillion pesos. Narito ang ulat, atin panoorin. The Philippines would be the only sovereign entity in Asia with improving credit prospects, says IHS Global Insight, and is expected to become a $1 trillion economy by 2030. We are making good progress. The economy grow. Iyak na naman dito ang mga DDS at sasabihin na naman ito na fake news. Well, hindi ito fake news. Kahit i-search nyo sa Google ang United Arab Emirates Investment, lilitaw na lilitaw ito. Kaya wag magsabi ng fake news kasi hindi tayo nagpo-post ng mga fake news. Okay, so napakagandang balita dahil napakaraming trabaho na naman para sa mga Pilipino kapag itayo na ito. Itong Masdar ay kumpanya ng renewable energy. Ibig sabihin pwedeng mga wind energy, solar energy, hydro energy ang ilagay sa Pilipinas na investment nitong richest family in the world. Kaya napakagandang balita. Ito ay dahil sa tiwala, malaking tiwala nila kay PBBM at dahil na rin sa magandang reputasyon ng ama ni PBBM noon. Kaya dinig na dinig, umalingaw-ngaw yan pangalan na Marcos sa buong mundo. Kaya kapag sabihin na Marcos ay dependable talaga. Balik tayo sa video. The nation has positioned itself as one of the fastest growing economies in the world. The United Arab Emirates state energy firm Masdar has signed a landmark $15 billion agreement with the Philippines to develop a suite of renewable energy projects, including solar, wind, and battery energy storage systems. The Philippines secures a $15 billion investment from UAE's renewable energy leader, Masdar. Excellencies, colleagues, friends, and distinguished guests, I am pleased to announce the launch of the world's first renewable energy facility capable of providing renewable energy at scale around the clock. Will for the first time ever transform renewable energy into base load energy. Nako. It is a first step that could become a giant leap. And it simply would not have happened without the resolute support, drive, and determination of our leadership and our partners. Ayan, napakaganda. Kasi matatapos daw yan sa mga taong 2030 at maumpisahan yan sa taong maybe this year ay maumpisahan na yan kasi napirmahan na ang agreement, ang deal, ang investment ng richest family ng UAE. Yan yung mga hari dyan. At 15 billion amounting to nasa mga 870 billion pesos. So almost 1 trillion. Ngayon, ano bang maganda sa renewable energy na yan? Wind at solar energy daw pati battery energy. Ang maganda dyan, kasi hindi na tayo dependable sa ating tinatawag na fossil fuel. Ito kasing kuryente natin ngayon, kasi kaya mahal yan. Kasi hindi yan lahat galing sa hydro power plant na nasa Lanao at Maria Cristina. Ang ating mga hydro energy ay kay Marcos project yan Yung sa Lanao, Lanao na hydro power plant kay Marcos pa rin yan. Diyan sa Maria Cristina kay Marcos pa rin yan. Kaya ngayon kung meron na tayong project na renewable wind and solar energy, kay Marcos Jr. yan. Kaya kapag mga Marcos ay maganda talaga ang patunguhan ng ating bansa. Hindi nilagay sa history yan na si Ferdinand Marcos ay may mga project na hydropower plant which is ginagamit natin ngayon pero may halong consumption pa rin ng crudo, kaya tinatawag pa rin yan na fossil fuel electric plant. Ang kailangan talaga natin na itong malinis, solar energy. Kaya yan, ang Masdar company ng UAE, sabi nila ay first in the world
Kaya first in the world dito sa Pilipinas gawin yan eh. Gawing testing ground ang Pilipinas nitong project ng UAE na renewable energy using solar and wind energy. Alright, so para sa karagdagang video narito sa inyong araw atin na pakinggan. Isang mainit at nakakagulat na balita mga kaibigan dahil ang ating Pangulo ay naka-jackpot sa UAE dahil ang Al Nahyan family, ang pinakamayamang pamilya sa buong mundo, ay nagbigay ng tumataginting na halos 1 trilyong piso sa Pilipinas. Oo, you heard it right mga kaibigan. Ano nga ba ang nangyari? Bakit sobrang nagtitiwala ang leader ng UAE na si Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan kay Pangulong Bongbong Marcos? Pero sa isang iglap, tila binigyan tayo ng pambihirang pagkakataon ng pinakamayamang pamilya sa buong mundo. Kailangan mo itong malaman kaibigan. Pero bago iyan, alamin natin kung sino nga ba ang nasa likod ng napakalaking balitang ito. Ang Al Nahyan family, ang may-ari ng halos lahat ng yaman ng United Arab Emirates, ay kilala bilang isa sa pinakamakapangyarihang pamilya sa buong mundo. Si Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan o MBZ, ang utak ng kanilang mga desisyon ay hindi basta-basta ang kanyang mga galaw. Pero bakit nga ba interesado siya sa Pilipinas? Ang sagot, isang pangalan, PBBM, Pangulong Bongbong Marcos Jr. Sa ilalim ng liderato ni Pangulong Bongbong Marcos, muling napansin ng mundo ang Pilipinas. Pero hindi ito nangyari ng biglaan. May mga usapan, planuhan at higit sa lahat, may tiwala. Pero ang tanong, ano ang naging kapalit ng tiwalang ito? Hintayin mo lang kaibigan dahil ang sagot ay hindi mo akalain. Kamakailan lamang pumirma ang Pilipinas at Masdar, isang higanteng kumpanya sa clean energy mula UAE ng kasunduan. Ang halaga, $15 billion o 879.37 bilyong piso. Oo, tama ang narinig mo kaibigan. Pero sandali lang, hindi lang ito tungkol sa pera. Bakit mahalaga ito? Ang sagot ay simple. Renewable energy. Hindi na sikreto na ang Pilipinas ay nangangailangan ng mas mura, malinis at mas maasahang enerhiya. At sa tulong ng Masdar, makakamit natin ang layuning ito. Ngunit paano nga ba magagawa ito? Una, magtatayo ang Masdar ng 1 gigawatt na kapasidad ng clean energy ng solar at wind sa Pilipinas bago mag 2030. Kung hindi ka pa rin makumbinsi kung gaano ito kalaki, isipin mo na lang ang 1 gigawatt ay kayang magbigay ng kuryente sa halos 1 milyong tahanan. Pero may catch, may isa pang lihim na plano ang Masdar na makakapagbigay ng mas malaking benepisyo. Mamaya, sasabihin ko. Naku, napakagandang balita talaga ito kasi solar and wind energy, merong maintenance yan eh. Diyan sa maintenance, diyan na magkapagbigay ng trabaho sa mga Pilipino ang mag-maintain ng ganyang facilities, solar and wind. Ngayon, naisip nyo ba sa panahon ni Marcos na nakipag-compete tayo sa Japan at Singapore eh. Meron tayong LRT, pangalawa tayo sa Japan na merong LRT, yung train dyan sa Manila. Ano pang kinukumpit natin? Mga infrastruktura. Hindi lang yan, in terms of infrastructure, mga buildings, magaganda ang buildings natin sa panahon ni Marcos, hindi tayo nahuhuli. Ngayon, pagdating ni PBBM, nakita nyo ba, kagaya sa kanyang ama, yung hydroelectric power plant, sa panahon lang ni Marcos natin yan narinig at advance tayo noon. Kahit nga yung Bataan Nuclear Power Plant, napaka-advance noon eh. Tayo sana ang mauna sa Asia. Dahil sa napakakitid ng utak ni Cory Aquino at ng mga dilawan, takot na takot sila sa nuclear power plant. Kung ano-anong kwento, katulad sa mga DDS, kung ano-anong ginagawang kabulastugan ng mga kwento na hindi totoo. Ngayon, nasaan na yung Bataan Power Plant? Nilulumot na.
Yung nuclear power plant na ready to use na yun, merong gastos doon na 56 billion pesos. Tapos na yun. Gagamitin na lang pero hindi nila ginamit. Kasi kung gagamitin nila ang nuclear power plant, ay hindi na nila magawang negosyo ang Meralco. Ang Meralco kasi ay binili yan ng mga kuhangko na kasin yata ni Cory ang si kuhangko na yan, si Danding. Kaya bininta ni Cory yan, kay Marcos pa rin yan, yung Meralco. Bininta niya ang kumpanya. Ngayon, ang nagkapira sa Meralco ay ang kanyang kasin, kasama siya. Kaya itong nuclear Bataan power plant, hindi nila ino-operate kasi hindi sila makapagnegosyo ng Meralco ni Cory. Kaya ganyan yung mga style nila noon. Sinasayang nila yung investment natin sa sana mababa ang ating kuryente kung nuclear power plant. At yan ang isusunod ni PBBM na proyekto na gagamit na tayo ng nuclear para makasabay tayo sa mga modernong mga bansa. Okay, balik tayo sa video. Ngunit bakit ngayon lamang nangyayari ito? Dahil ito sa tamang diplomasya na matagal nang may ugnayan ang Pilipinas sa UAE. Pero nitong mga nakaraang buwan, nagkaroon ng Memorandum of Understanding sa energy transition. Ang resulta, Masdar, isang kumpanyang mahigit 50 gigawatt renewable portfolio sa buong mundo, ay tumaya sa Pilipinas. Ngunit bakit tayo ang pinili? Dahil sa bagong pananaw ng gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos, ang layunin na maabot ang 35 na renewable energy sa power mix bago ang 2030 ang nagbigay ng kumpiyansa sa UAE. Pero teka, di ba't mas maganda kung doblehin pa ito? Ito ang plano, palakihin ang kapasidad sa 10 gigawatt sa susunod na dekada. Hindi lang kuryente, kundi trabaho at oportunidad ang kasabay nito. At kung iisipin mo, ang wind energy na sikat sa Ilocos, sa baluarte ni Pangulong Bongbong Marcos, ay dadalhin niya ito sa buong Pilipinas. At hindi lang iyan, kasama pa dito ang mga iba't ibang klase ng renewable na energy. Ito, kagaya nito, itong wind energy, sino bang nagpauso niyan? Si Apo Lakay pa rin, siya yung naunang nagpatayo niyan sa Ilocos, tapos kung ano-anong pinagsasabi ng mga dilawan. Kasi yung mga utak nila, hindi pa nila alam kung ano itong wind energy na ito ginagamitan ng malalaking ilisi. Sa panahon ni Marcos noon, 1980s, ay ignorante pa ang mga tao tungkol dyan. Kaya kung sabihin ng mga dilawan na ano ba yan, nagsasayang lang kayo ng pera dyan, hindi yan nagsasayang. Kita nyo hanggang ngayon, no? Umiikot pa rin, ibig sabihin nag-generate pa rin yan ng kuryente. Tagal na yan, panahon ni Marcos yan. Kaya ang mga Marcos ay yung talino nila, yung isip nila ay katulad ng mga leader sa ibang bansa. Super advanced at kailangan, gusto talaga nila makipagsabay ang Pilipinas sa mga modernong nasyon. Kaya nga by 2028 to 2030, yan yung prediction na nasa peak na ang ating ekonomiya, na tatawagin na tayo na first class country in the world. Kung hindi man, tayo yung tinatawag na the little tiger of Asia. Napakagandang pakinggan, ano? Iyang mga Duterte, ano bang patutunguhan yan? Walang iniisip yan eh. Hindi yan nag-iisip ng solar energy, hindi yan nag-iisip ng wind energy, hindi yan nag-iisip ng kahit hydro energy. Ang iniisip niyan ay iba eh. Iba, alam nyo na kung anong iniisip nila. Di ba? Kaya magipagpatayan sila eh ngayong eleksyon para maibalik nila ang kanilang power. Pero anong ginawa? Anong iniwan ni Digong sa Pilipinas nang umalis siya? Di ba? Meron ba siyang mga malalaking proyekto? Eh siyempre yung mga kalsada, natural lang yan na meron talagang mga project sa kalye. Kasi kung may project sa construction, merong komisyon. Kaya yan yung mga unang racket ng mga politiko, ang mag-build. Kasi komisyon. Pero dapat mas advance ang thinking katulad nito. Mga power energy na ang iniisip.
Mga renewable, hindi yung fossil na katulad ng sa Meralco na ginagawang negosyo ng mga kuhangko yan eh. Yan ay kamag-anak ni Cory yan eh. Bininta ni Cory ang Meralco kay Danding Kuhangko. Pero yan ay pag-aari ng Pilipinas noon under Apo Lakay. Kaya hindi nila binuksan ang Bataan power plant para hindi babango ang pangalan ni Marcos. Hinayaan nilang nilumot yung 56 billion na Bataan power plant at kumagawa ng mga kwento-kwento, masasabog daw yun at magugunaw ang Luzon. Napaka-ignorante na utak. Okay, break tayo sa ating video. Para hindi tayo mabudol, kasi marami ang nagsasabi na fake news na naman ito. Well, ito, tinignan natin sa Google, research nyo ang UAE Masdar commits 15 billion investment. Ito, kahit saan tayo mag-click dyan, ayan o, lahat nakalagay 15 billion eh. Ito sa Inquirer.net, ganon din ang sabi, UAE Masdar commits 15 billion dollars investment to the Philippines. Dito naman tayo sa Reuters, ito, ganon din, Philippines, UAE Masdar agrees 15 billion investment pa rin. Dito naman tayo sa Philippine News Agency, ganun pa rin. UAE Masdar investing 15 billion for renewable energy. Lahat yan 15 billion ang sinabi. Dito pa Business World Online, ganun din, Masdar to invest 15 billion in projects, renewable energy projects in the Philippines. So lahat nagsasabi 15 billion dollars in-invest, binigay na pera ng hari ng UAE. Nako, napakarami. Magkano ba kaya sa peso yan, no? 15 billion dollars. Compute nyo nga, mga kababayan. Okay, so sunod-sunod na. Nakikita natin, sunod-sunod na ang nag-invest sa Philippines. Ano bang gayuma ni PBBM? Bakit ganito kabango? At bakit nagsipag-invest na ang mga multi-billionaire? Pati nga si Bill Gates, nag-invest na rin eh. Zuckerberg ng Facebook, nag-invest na rin. Sa Pilipinas, Elon Musk, lahat ng bilyonaryo. Ngayon, pinakamayaman na pamilya sa buong mundo. Ito, ang UAE Kings ay nag-invest 15 billion dollars. Malapit na yata yan sa trilyon eh. Kaya malaki yan, malaki. Kaya kudos kay PBBM at sa kanyang gobyerno. Ngayon, ang tanong, ano ang ibig sabihin nito para sa ating lahat? Simpleng sagot, kaibigan, pag-asa. Kung dati nagdududa tayo sa kakayahan ng liderato, ngayon ay malinaw na may mga konkretong hakbang para sa mas maayos na kinabukasan. Ang bilyong dolyar na investment na ito ay hindi lamang isang kasunduan. Ito ay simbolo na kaya ng Pilipinas sa ilalim ng tamang pamumuno na maging sentro ng atensyon sa global stage. Ayan, tamang-tama yan. At totoong-totoo na parang nasilip tayo ng mga mayayamang investor sa buong mundo. Nasisilip na ang Pilipinas ay developing country at patungo na ito sa pagiging superpower. Kaya nga nag-invest na sila eh. At alam nyo, bago tayo magiging superpower, dapat mighty army. Meron tayong armed forces na talagang powerful. Kaya ngayon ay inaarmasan na tayo eh. Kung narinig nyo, ang Japan ay nag-donate ng 200 tanks. Yung artillery tanks ha. Mga tangki-digira yun. Ang NATO ay nag-donate na rin ng mga helicopters at mga howitzers at tangki-digira. Nandyan sa Subic lahat, napakarami. US ay lalo na. Kaya in terms of military, kulang na lang natin ay mga submarino at maraming malalaking pandigmang barko, mga battleships, aircraft carrier. Hindi na kailangan ng aircraft carrier kasi malapit lang tayo sa China eh. Diyan lang tayo sa Pag-asa Island gagawa ng base ng eroplano. Diretso na yan, paglipat ng mga jets dyan patungong China, malapit na. Kaya hindi na kailangan na aircraft carriers. Yung mga isla dyan, yan na yung aircraft carriers.
diyan na dapat maggagawa ng mga ng airport ng mga pandigmang eroplano. Alright, maraming salamat sa ating ka-vlogger sa inyong araw at sa iba pang sources ng ating balita. Ako'y magpaalam na at huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel. Malaking tulong sa akin at malaking tulong din sa ating kapwa Pilipino. Hanggang sa muli, paalam and God bless us all.